Hello po, kamusta po ang lahat? Mabuhay po kayo? Welcome po sa ating channel, ang showpaul.ph. Ngayon po ay ika-14 ng Mayo, taon 2024. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang latest news regarding ng pagsampa ng kaso ni ex-Senator Trillanes. Naghain po siya ng libel at cyber libel versus kay Attorney Harry Roque, Banat Bay at sa iba pang pro-Duterte vloggers. Yan po yung mainit na issue ngayon. At yan po yung ating tatalakayin at yung pong babalikan po natin yung issue na yan. Bakit nagkaroon ng issue na ganyan? Babalikan natin yung mga nakaraan. Paano nga ba nangyari yan? Bakit nagsampa ng ganyan si Senator Trillanes? Ng cyber libel. Saan ba nanggaling yung issue na yan? Pero bago po yan, tingnan po muna natin ating currency exchange. Yan po ang ating latest currency exchange. Ang 1 US dollar po ay equivalent to 57.739. At ang New Zealand dollar naman po ay 34.845. Bahraini dinar 153.56. Kuwaiti dinar 187.72. Ang Saudi Arabian Riyal po ay 15.397. Canadian dollar po 42.291. Japanese yen 0.368. British pound 72.724. At ang ating euro po ay 62.503. Yan po yung ating latest currency exchange. Pwede po kayong pumunta sa i-search nyo po yung XE personal at kung meron po kayong mga currency na gusto malaman, mag-add lang po kayo dito at malaman nyo po kung magkano po ang palitan. Yan po yung ating latest currency exchange. Ngayon po ay punta na tayo sa ating topic. Nagsampa ng cyber libel si Mr. Antonio Trillanes. Panoorin po natin. Ngayon, nakita natin itong panahon na to ay makakakuha na tayo ng hustisya. Hindi natin ito inaasahan nung panahon ni Duterte, kaya ngayon natin naisipan i-file ito. Nakahanap na umano ng tawang tiempo si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa aniyay mga naninira sa kanya sa publiko at sa social media. Kanina, naghain na formal na reklamo si Trillanes sa Quezon City Prosecutor's Office para sa kasong libel at cyber libel laban kina dating Presidential Spokesperson Harry Roque, ilang reporters ng SMNI, vlogger na si Banat Bay at iba pang mga social media accounts na panig sa mga Duterte. Pinagbibintangan umano siya na dahilan kung bakit nakontrol ng mga Chinese ang Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Si Trillanes ang umaktong back-channel negotiator ng bansa nang mangyari ang standoff sa Baho de Masinloc sa pagitan ng Pilipinas at China noong 2012. Ang paratang nung karamihan ay dahil binenta ko raw yung Scarborough. No? Paulit-ulit ko ito sinasabi kahit na ilang paliwanag na ang ginawa ko, kaya ngayon kakasuhan ko na sila. Ganting pahayag ng dating mambabatas, ang Duterte administration pa nga ang nagkaroon ng gentleman's agreement sa China tungkol sa paggalaw ng bansa sa West Philippine Sea. Dito makikita na kung ano yung binibintang nila sa akin na ito yung basis ng aking mga libel and cyber libel charges, yun pala sila ang gumagawa. Sila pala yung nagkompromiso nitong interest ng ating bansa dyan sa West Philippine Sea. Wala pang pahayag dito si Roque at iba pang mga inirereklamo. Nauna nang inamin ng China ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakaroon ng informal na usapan. Nais naman itong maimbisigahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang malaman ang iba pang mga detalye ng naturang kasunduan. Per Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. So yan po yung pagsampa ng kaso ni Mr.
ex-Senator Trillanes. Bakit nga ba nagsampa ng kaso siya? Dahil na pinagbibintangan na gawa ng standoff sa Scarborough noon. 2012 pa po yun. Panahon pa po ni late President Noynoy Aquino. 2012. Dahil po si former President Duterte ay naging president po siya ng 2016. Balikan po natin yung issue na yan kung bakit na nasabi nila Harry Roque na ganyan ang bintang kay Trillanes kaya siya nagsampa ng kaso. Meron po tayong ipapanood sa inyo. Ito po. Nagkainitan po kahapon si Senate President Juan Ponce Enrile at ang first-term senator na si Senator Antonio Trillanes IV sa plenaryo. Ang pinagmulan, ilingan sa isyu ng paghahati ng Camarines Sur at kinalaunan. Nauwi po ang kanilang sagutan sa umunoy pagkiling ni Trillanes sa China bilang back-channel negotiator ng Pilipinas sa isyu tungkol sa West Philippine Sea. Balita hatid ni Jam Sisante. 17 August Nag-walk out si Senador Antonio Trillanes IV sa sesyon ng Senado. Nangyari ito kasunod ng sagutan nila ni Senator Juan Ponce Enrile nang tangkaing ilahad ng Senate President ang mga detalye ng pakikipagpulong ni Trillanes kay Philippine Ambassador to China Sonia Brady. You went to China, you asked the ambassador of the Philippines there, Madam Brady, for a meeting, and you said, do not take notes during our conversation, and you called the Secretary of Foreign Affairs a traitor. In fact, you told me that he committed treason. Yes, it was an executive session and we're not supposed to And I will read, happening you want, I will read into the record your conversation with Brady, But and it's notes to the Department of Foreign Affairs. supposed to be a confidential matter. Yes, but that's nothing So, confidential. even in the executive meeting, cabinet meeting, in the cabinet meeting in Malacanang, Mr. President, I will refuse to answer it. Yes. I do not want to discuss. Pinusisa ni Enrile ang papel ni Trillanes sa isyu ng West Philippine Sea. Matapos batikusin ng first termer na si Trillanes ang pamumuno ng veteranong mambabatas. Gusto ko happy ka. Iyan po ang campaign slogan ng ating Senate President. Pero nakakalungkot sa pagpatakbo ng Senado, malayo ito sa katotohanan. Kasi po, ang kalakaran talaga dito ay kung gusto ko, isasagasa ko, kung ayaw ko, uupuan ko. Ang tinutukoy ni Trillanes ay ang pagtutulak umano ni Enrile na agarang maipasa ang panukalang hatiin ng Camarines Sur para lumikha ng bagong probinsya ng Nueva Camarines. Naanyay sa pangungumbinsi umano ni dating Pangulong Dore Macapagal Arroyo. I have lost trust, faith, and confidence in Senator Enrile's capability to lead the Senate along the path consistent with the reform agenda that I espouse. I therefore manifest that I am leading the majority and consequently joining the minority effective this day. So that Sabi naman ni Enrile, ang mga batikos ni Trillanes ay posibleng para pagtakpan ng lumabas ng balita na si Trillanes ang back-channel negotiator sa usapan ng China at Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea. Kaya na mag-walkout si Trillanes ay idinetalye pa rin ni Enrile ang pinag-usapan ni Trillanes at Ambassador Brady. Kabilang ang pahayag umano ni Trillanes na walang pakialam ang mga tao kumapa sa atin ang panatag show. Pilipino ba yan? Yan po yung video na yan ay 11 years po 11 years na po ang nakakaraan yung video na yan na nag-walk out si Mr. Trillanes. Yan po yung meron pong katibayan si Senator Enrile na nakipag-negotiate siya sa China at secretly, pero yun po ay nakuha ni Mr. Enrile ang kopya ng mga dokumento na nagpapatunay na si Senator Trillanes ay nagsasagawa ng backdoor pabor sa China at Pilipinas. Kung ano po yung napagkasunduan nila o napag-usapan, ayan po, babasahin po ni Senator Enrile. Matagal na po to, siguro po naman alam natin to. Sa tinagal-tagal na issue na to, paulit-ulit po to pinapakita sa internet. Andiyan po yan. Pwede niyo po yung balikan. Kung ano po talaga ba ang nangyari. Sino po ba ang
Bakit nag-walk out si Senator Antonio Trillanes? May katotohanan ba yung sinasabi ni Senator Enrile? So, pakinggan natin yung paliwanag ni Senator Enrile yan. So wala pakialam ang mga tao kumapa sa atin ng Panatag Show. Pilipino ba yan? Makabayan ba yan? My God! What kind of a senator is this? Millions told the Chinese that we cannot enforce our coastal protection. Hindi pahiwatig din daw ng paggampi sa Trillanes sa China batay sa notes ni Brady. Pinoy did not know of the arrangements being made by the senator. Imagine talking to an enemy of a potential enemy of this country 16 times. What did he discuss with these people? So, 16 times na nakipag-ugnayan si Mr. Trillanes sa China. 16 times. At sabi niya, hindi raw yata alam ni President Noynoy yun na yung backdoor negotiation na yan. 16 times po yan, sabi ni Senator Enrile. Who initiated the discussion? Did he? Or did they? Did they pay for his trip to Beijing? Huh? He should answer. That's why he could not be here because I'm going to ask him. My God, this guy is a fraud. Trillanes wanted everything that was happening in Scarborough to be made secret so that it will protect the interest of the Chinese. Inihayag pa ni Enrile na batay pa rin sa sulat ni Brady, binatikos umano na Trillanes si Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. This is the note of Brady. In the July meeting, Hillary Clinton did not speak up for us. Secretary Del Rosario is committing treason. This is a senator of the Republic calling our secretary a treasonous person. In a foreign land, he does not even know when treason arises. Senator was saying, meaning Senator Trillanes, was saying that Del Rosario should be replaced by Mar Rojas. It's enough that I read these notes of Ambassador Brady to unmask this phantom of the opera in Philippine politics. Isinubat pa ni Enrile na siya ang tumayong kustodya ni Trillanes nang bigyan ito ng provisional liberty ng korte noong December 2010 matapos makulong dahil sa Oakwood Mutiny. We have no choice. Kanino kami pupunta? Isa rin sa Trillanes sa mga nanguna sa nanagaraang Manila Pen Siege. You know, Mr. Senator, I was the one who took you out of the rut where you were imprisoned in Camp Crame. I never did this before. I went out of my way to talk to people so that you can get back here in the Senate and I guaranteed your presence here. But I'm not saying this because I want you to owe any favor to me. I'm just putting that on record to show the character of each one of us here. Sa panayam matapos siyang mag-walk out, itinanggi ni Trillanes ang paratang ni Enrile na kampi siya sa China. Sabay gigit na palasyo ang gumastos sa biyahe niya sa Beijing. Kung wala po tayong ebidensya, contrary dun sa kiniklaim ni yung interpretation for that matter ni Senator Enrile, wala akong binenta. Andiyan yung Scarborough eh. Walang si Presidente lahat ng nag-decide nung mga messages na pinaparelease sa akin. Nililihis na umano ni Enrile ang issue para mapagtakpan ang umanay koneksyon niya kay dating Pangulong Arroyo. Ni-report na Dario, lumabas doon, he didn't deny it, kanina he didn't even touch on it. Talagang Senate President mo ay nadidiktahan, nape-pressure. Yun ang sinasabi namin, nape-pressure siya, nape-pressure ni GMA. So sabi ko, wala kang kwenta, Senate President. You deserve to leave. You deserve to be replaced. Hindi rin daw totoo, paratang na masama ang loob niya dahil hindi pinagbigyan ni Enrile ang hiling na dagdag na budget para sa kanyang oversight committee.
Sa panayam naman sa 24 oras, sinabi ni Enrile na hindi raw malayong si Trillanes ang nasa likod ng planong alisin siya bilang Senate President. Seriously, Senator, nandoon na yung mga bali-balita na merong nagaganap dyan na kung ano man to oust you in the Okay lang position. yun, Mabel. Matagal ko lang inaantay yun eh. Pero tansya nyo, meron nga ho bang ganong mga galaw sa loob ng Senado? Ang balita ko, siya lang naman ang nagsasalita ng ganyan at meron daw siyang salo-salo sa mga reporter at hapunan at sinasabi niya na tatanggalin namin si Enrile. Sabi ko, okay lang yun. Huwag na kayong magsasikli-sikli ito pa. Sabi lang ninyo sa akin, ayaw na namin sa iyo. Nandito ang numero namin. I want him to be replaced. Ano? So, ang dami hong capable dyan. Sino-sino capable? From the Liberal Party or even the Nationalista Party. So, maraming pwedeng pumalit. Nilinaw na rin ni Trillanes ang bali-balitang sinigawan umano niya si Ambassador Sonia Brady. Totoo ba yung sinigawan daw ninyo si si Ambassador Brady? Kaya daw na heart attack yung Ambassador? Senator? Kanina ho, binabasa nila yung notes na nagkikwentuhan daw kami. Tapos, in fact, dun sa embassy sa Beijing, nagpa-lunch po si Ambassador Brady sa amin. May mga testigo po ako dyan. So, yung mga ganyang it's very sad. Actually, ano dyan pa naman si Ambassador Brady, pwede niyang tanungin, ano? We had a very informative meeting at kung totoo yung sinasabi, wala naman sinasabi doon na sinigawan ako ni... Wala akong ganun eh. Jam Sisante, GMA News. So yan po yung bangayan ni Senator Trillanes at ni dating Senator Enrile regarding ng channel ni Senator Trillanes na 16 times siya nagpunta-punta ng China. At may katunayan po na nandyan po yung dating ambassador ng China, si Ambassador Brady, na totoong na nakipag-usap si Trillanes sa kanya. At yan po ba yung, ano po ba sa palagay nyo? May laban po ba si Senator Trillanes na kaya siya naghain ng libel at cyber libel? Sino po ba ang nasa likod ngayon ni Trillanes? At malinaw po na sinabi ni Trillanes diyan sa kanyang sinampang kaso na noon panahon ni President Duterte ay wala siyang makukuhang hustisya. Kaya ngayong panahon ni President Marcos Jr. ay may laban siya. So, something fishy po. Bakit kailangan nung panahon ni Duterte hindi niya nagawa? Dahil sabi, hindi siya papaboran dahil kontra siya ng kontra. Ngayon po si PBBM ang presidente, ibig sabihin may laban siya. Bakit kaya? Meron po akong papanood sa inyo kung saan po ba nanggagaling yung issue na yan. Totoo po bang mayroong naganap na agawan ng island sa South China Sea? Ito po, meron po ako yung papakita. Ito po ay matagal na rin yung video. So, tingnan po natin. On a fishing boat in the middle of the South China Sea, I am on the hunt for the Spratly Islands. I want to find out whether claims that China is building new territory out here are true. Then on the horizon, what looks like land, an island where there shouldn't be one. On my GPS, and this has the latest software on it, it says elevated house with a mark of a reef. It's very clear that this ahead is not a reef, it's an island. And that island was not there a few months ago. As we forge closer, the weather closes in. The new island disappears behind a shroud of rain. We plough on south, and the rain gradually clears.
After 4 hours, we spot a Vietnamese fishing boat. And then dead ahead, another island. This one even bigger, and it is a hive of activity. The space behind me here is called Johnson South. And a few months ago, it was a Chinese-controlled submerged reef. But now, as you can see, it's been transformed into a giant construction site. And this is where the Philippine government thinks China may be building its South China Sea airbase. These aerial photos show what this place looked like a year ago, and then in February, and finally March this year. Millions of tons of material have been pumped into the reef to create new land. Our Filipino captain is shocked by what we've seen. We used to come here all the time to fish, he tells me. Now with all this construction, I think it won't be long till we can't come here anymore. As if on cue, the Chinese start firing flares into the sky, warning us it's time to leave. China claims the entire South China Sea, including all the Spratly Islands. Beneath this vast claim may lie billions of tons of oil and gas. Early next morning, a new silhouette appears on the horizon. A rusting World War II hulk stuck atop another reef. This ancient rust bucket is the Philippine Navy ship Sierra Madre. On board, a tiny garrison of 10 Philippine Marines, all that stands in the way of another Chinese takeover. Just beyond the reef, 2 Chinese ships roam up and down. The coast of the Philippines is about 120 nautical miles in that direction. The coast of China, on the other hand, is 800 miles in that direction. But those 2 Chinese ships sitting just off the reef behind me are here to enforce Beijing's claim that this submerged reef is actually Chinese territory. For the last year, the Chinese ships have been blockading the Sierra Madre, trying to stop fresh supplies and wearing down the Marines' morale. Our families are far away, he says, so it's a big sacrifice. Food is limited, and it's difficult to avoid boredom and sadness. While these Philippine Marines live in peril of falling through their own rusting deck, Beijing's ambition to turn this sea into a Chinese lake moves onward almost unopposed. Rupert Wingfield Hayes, BBC News, in the Spratly Islands. So yan po nagsimula ang issue ng backdoor ni Senator Trillanes. Nakita naman po natin yung MV Sierra Madre. Yun po yung pinaprotektahan ngayon ng Pilipinas na nandun po, nasadsad po sa Panatag Shoal. Yan po yung pinaprotektahan natin ng Pilipinas na gawa ng sinusuplayan po natin nung panahon ni Erap pa po yan. Panahon pa po ni President Erap po yung pinasadsad niya yung MV Sierra Madre dyan. Kita nyo naman, napakatagal na ng video na yan. 9 years ago na yung pong video na yan. Yung itsura po ng Sierra Madre na yun, talagang halos ay lutay-lutay na. Ngayon pa kaya, napakatagal na panahon na. At wala po tayong magawa dyan sa South China Sea na yan na sinasabing pilit na inaangkin ng China. Yan po, dyan po nagmula ang pagsasampa ng libel at cyber libel ni Senator Trillanes na pinagbibintangan siya. Kaya nagkaroon ng artificial island ang China dyan. Yan po ay panahon ng nasirang President Noynoy Aquino. Diyan po nakuha ng China yung artificial island na yan nung panahon po nila. Nung panahon po ni President Duterte ay wala po tayong nabalitaan na nakuha. At ngayon po ay panahon ni President Marcos Jr. ay nagkakaroon na naman ng issue at binobomba tayo ng China. Bakit kaya?
So, kayo na po ang bahalang maghusga. Ibigay niyo po inyong opinion dito. Mag-comment po kayo sa baba. Ano po ba sa palagay niyo? May laban po ba si Senator Trillanes? At ano po ba kaya ang hagbang na gagawin nila Atty. Harry Roque at ng mga pro Duterte vloggers? Abangan po natin yan sa ating susunod na mga video. At muli po, kung kayo po ay napadpad sa channel na ito, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe. I-click po ang notification bell para lagi po kayong ma-update. I-like at i-share na rin po ang ating mga video. Muli po, mag-iingat po kayong lahat. Maraming salamat po. Paalam. Adios.